Hello guys! I'm back! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-create ng eGovPH account. Welcome to my channel. Please subscribe. Bago tayo magsimula, ano nga ba ang eGovPH? Ito ay isang government app na magbibigay ng access at mag-unify sa lahat ng government services na needed mo. At kung meron ka pang gustong malaman about this, pwede kang mag-research via online. Dahil dyan, diretso tayo, simulan na natin, let's do this. Kung wala ka pang app, pwede ka mag-download nito via Play Store o App Store, at kung meron ka na, open mo lang or i-click mo lang ang eGov app. Hanggang sa makakapasok ka na sa app. Bago ka mag-create o mag-sign up, ay bubungad muna ang mga infos about this app, nasa iyo na kung babasahin mo muna o hindi. Gaya ng eGovernment Super App, Ease of Doing Business, and eGovPH One Stop Shop. Kung okay ka na, click mo na agad-agad ang sign up. Mapupunta ka na niyan sa Let's Get Started screen, kung saan pwede ka nang gumawa ng account. Pero kung may account ka na, mag-login ka na lang. Dahil wala pa akong account, at kung ganun ka din, fill up mo lang ang mga information na kailangan. Like, name, suffix, middle name, last name and email address. Then, kung tapos ka na, click mo na ang Create New Account. Magse-send ng one-time code sa email mo, kaya check mo ang iyong inbox, kunin ang 6-digit code, at i-enter sa rectangle box. May time limit lang ang code, hanggang 3 minutes, then, mag-e-expire dito. Pagkatapos mo may lagay ang code, dediretso yan sa pag-enter ng iyong mobile number, lagay mo lang ang iyong number, tapos, click ang next. Then, magsesend sila ng 6-digit one-time password sa mobile number mo, kunin at i-enter sa square box. Mapupunta ka na sa next screen, kung saan gagawa na ng 6-digit MPIN, eto yung personal PIN code mo. Kung nakagawa ka na, click next. Mapupunta ka sa re-enter your MPIN. Make sure na same ang MPIN mo at dapat mabilis mo matatandaan, then, click next. Makakatanggap ka ng congratulatory message na, successful ka nang nakagawa ng account, then, dediretso yan sa enable your notification screen, click mo ang enable notifications. Allow mo lang. Click mo ang continue. Tapos ayun na, lalabas na ang homepage ng iyong account sa eGov. To verify your account, makikita sa baba, ang black notification na may highlighted blue words na verify now, click mo lang. This time, mag-fill up ka ng informations mo dyan, sagutan mo lang lahat yan. Pero kung ayaw mo naman mag-fill up, pwede mong scan ang QR ng iyong PhilSys ID o yung tinatawag nating National ID. At kung tapos ka na, click ang next. Then, mapupunta ka naman sa address, enter mo lang ang current at kumpletong address mo, tapos, click next. Mapupunta ka naman sa confirm information screen, para ma-double check lang tama ang lahat ng naka-encode, at kung okay na, click na ang next. Ngayon naman ay, mag-input ka na ng iyong signature, tapos, click continue. Then, confirm your signature, kung tingin mo ay hindi maganda ang signature mo, pwede kang mag-retake, at kung tama naman na, click continue. Mapupunta ka na sa Take Live Selfie, check mo lang ang mga dapat gawin para maging valid ang iyong selfie, click mo ang tap to launch camera. Mag-no-notify sila na, to allow using of camera, click mo lang allow while using the app. Sa pag-selfie, just follow their instructions, kung tapos ka na, at di ka masaya sa picture mo, pwede ka nang mag-retake, pero kung masaya ka naman sa result, pwede mo nang i-click ang yes, I'm happy. Then, mag-no-notify na yan ng congratulatory message na, that your account has been successfully upgraded, tapos, click mo na ang okay. At mapupunta ka na sa homepage ng iyong account, dahil dyan, meron na akong account sa eGovPH. Sa susunod ko namang video,
ay gagawan ko ng content ang menus ng eGovPH app, yun lang. So, that's it for now. Sana ay may na-share ako. Salamat. Please subscribe for more. Kaya naman hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye.